Merimon, ano ang update dyan? Nasaan ka eksakto at kumusta na ang sitwasyon dyan? Sabihin mo na lang, babe. Yes, Cheryl, actually nandito tayo ngayon sa medyo malayo na distansya mula nga doon sa ongoing na prayer rally ng mga supporters at miyembro ng KOJC. Sa kanina nga lang, actually mga bandang tanghali, nagkaroon din ng conversation sa pagitan nga ng pulisya at ng miyembro ng KOJC na ihinto ng araw at parang mag-desist na itong kanilang rally dahil yung pagsarangan tong kalye ay nagiging abala raw po sa mga sa publiko at mga residenteng nandito. Samantala, ang sinasabi naman ng mga miyembro ng KOJC o yung ilang humahawak ng mikropono, meron daw silang legal basis at ito yung permit na mula sa LGU na ipagpatuloy nila itong kanilang prayer rally. Actually, kanina sinusubukan din natin na mas lumapit pa para masilip yung sitwasyon. Yun nga lang, medyo kinaladkad din tayo at nahampas ng ilang mga placards ng supporters dahil gusto nilang palayuin tayo. At samantala, pero sinusubukan pa rin natin na makuha yung kanilang mga sentimiento. Yun nga lang, nabigo tayo dahil tayo ay pinilit na lumayo. Sheryl. Merimon, ikaw mismo nahampas ng placard nila? Yes, Cheryl. Nung pinipwesto na natin itong ating tripod para magbigay lang ng live na ulat, pinalibutan tayo ng ilang miyembro ng KOJC at pinigilan. Tapos sinabihan tayo na lumayo at ang naririnig nga natin na sinisigaw ng mga tao sa paligid ay bayaran nga raw ang media at nababaliktad daw sila. Kaya nandito tayo ngayon. Pero kaninang umaga naman, nakakuha naman tayo ng ilang footages sa paligid nitong labas ng compound ng KOJC. Cheryl. Was it just you or maraming miyembro ng media ang gano'n ang kanilang naging pagtrato? Sa naging experience natin simula kaninang alas 6 ng umaga, Cheryl, tayo pa lang ang may sabihin na nating pinakamalapit na distansyang napuntahan dito nga sa prayer rally ng KOJC dahil yung ibang mga media na hindi nila kakilala o hindi nila nire-recognize ay hindi nila hinahayaan na makalapit, lalong-lalo na dito sa parang kanilang stage o kung nasaan yung sound system nila, Cheryl. Nasaktan ka ba? Ano ang natamo mo? Napalibutan tayo una ng mga payong. Tapos dahil nga nakatayo itong tripod natin at yung cellphone natin, hinahampas-hampas nila ng placard saka yung payong. Kaya natutumba-tumba itong cellphone na to at saka kaya napilitan tayong ligpitin agad at maglakad sa papalayo sa mas ligtas na lugar. Pero yun nga lang, Cheryl, sinundan pa rin tayo hanggang sa literal na mapalayo tayo doon sa espasyo nila. Okay, Cheryl. but hindi ka naman sinaktan sa bahagi ng katawan mo? Siguro, Cheryl, yung pinakasakit lang na naramdaman natin ay mula nga dun sa mga hampas ng placards, tsaka nga nung payong napilit natin natakpan yung mukha natin, na tinatakpan itong camera. So nasasagi lang din tayo nun habang pilit nila tayong tinutulak paalis sa doon, sa malapit mismo sa kung saan nagaganap ang prayer rally, Cheryl. Okay, balikan natin itong prayer rally. Sabi mo, they have a permit. Binigyan sila ng permit ng LGU na magkaroon ng prayer rally. Hanggang kailan ito? Hanggang kailan daw sila magbabarikada sa harap ng KOJC compound? Nung tinignan lang din natin, Cheryl, yung pinaka-permit kasi nakita rin natin ito na pinost sa social media, wala ring malinaw na indikato kung gaano katagal ba nila pangahawakan o ipagpapatuloy nga itong rally. Pero kani-kanina lang din, nakipag-usap ang ilang miyembro ng pulisya na kung maaari nga raw ay mabuksan na yung isang bahagi nitong daanan dito nga sa may paglabas nga ng Davao International Airport, parang kahit papaano raw ay ma-decongest yung, kumbaga yung parang road blockage na dulot nitong kanilang prayer rally. Pero yun nga ang sabi naman ng mga miyembro ng KOJC, ito raw yung kanilang legal basis, kaya ipagpapatuloy daw nila ang pagpapaliwanag ng kanilang sentimiento bilang miyembro ng KOJC.